Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2401 hanggang Kabanata 2410. Kabanata 2401. Sa sandaling ito, isang malalim at malakas na tinig ang umalangaw-ngaw sa buong arena, pinipigilan ang mabagsik na sigaw upang marinig ito ng lahat ng naruroon. Walang nakakaalam ng mga patakaran sa Death Arena. Kung gusto mong labanan ng mga exile, kailangan mong bayaran ang katumbas na Demon Stone. Kapag napatay mo ang exile, ang mga Demon Stone na iyon ay natural na babalik sa iyong kamay. Ngunit kung hindi mo mapatay ang exile, ang mga orihinal na Demon Stone ay mapupunta lamang sa Death Arena. Ngunit sa ilalim ng pagpili sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang lakas ng mga exile ay magiging pinakamataas sa Death Arena na ito. Sa huli, kung gusto nilang mabuhay, kahit na maliit ang tsansa, kailangan nilang magtiis sa bawat laban ng kanilang kalaban. Sa makatuwid, kung nais mong patayin ang mga exile, maliban na lang kung ikaw ay sapat na malakas, o pagkatapos ng ilang laban na nagpapagod sa mga exile, walang pag-asa na mapatay sila. Siyempre, kapag natalo sa isang exile, maaaring pumili ang manlaban na lisanin ang battle arena at sumuko sa laban, at hindi manggahas ang exile na habulin siya, dahil ito ang pinakamatinding parusa sa deathmatch. Sa isang iglap ng buksan ng 5 bakal na kulungan, lumitaw ang 5 mabagsik na exile sa battle platform ng walang pigil. Sa gitna ng sigawan, biglang lumitaw ang 5 tao sa 5 battle platforms. Sa entablado, tumitig sila ng mabagsik sa mga exile, walang pagtatago ng kalupitan sa kanilang mga mata. Nagsimula ang bagong round ng laban, na agad na nagpaliyab sa kasukdulan at nakakaalab na atmosfera sa arena, na parang kabaliwan, sunod-sunod at walang katapusan. Ang eksenang ito, tila katulad ng fighting arena sa sinaunang Roma sa mga pelikula, ay puno ng dugo at kalupitan. Sa gitna ng masigasig na karamihan, ang mga ungol ng 5 arenas ay lumalaban buong araw. Bagaman nanonood si Yehan, wala itong gaanong hatek sa kanya, maliban kung lalabas ang babaeng iyon, si Sage Emperor Yiyao, sa Death Arena. Doon lamang seryosong tututukan ni Yehan. Dinaglaon, makalipas ang 2 oras, napatay na rin ang 5 exile na ipinadala sa battle stage. Siyempre, sa unang laro, halos walang makakapatay sa kanila. Pagkatapos ng ilang matinding labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan, nagkaroon na sila ng posibilidad na mapatay. Ang atmosfera sa arena ay nananatiling mainit na parang dati. Nang mamatay ang mga exile, ang mga natirang galame at braso ay naglabas ng mabagsik na dugong aura sa buong arena, na maaaring pukawin ang halos baliw at masamang kaisipan sa puso ng bawat isa. Ngunit sa sandaling ito, nakita ang lugar kung saan isinasakay ang mga exile papasok sa arena, kasunod ang paglabas ng mataas at tila hindi matitinag na bakal na kulungan. Isang nakakatakot na aura ang mabilis na kumalat mula sa bakal na kulungan. Ang takot ng aura na ito ay hindi maikukumpara sa mga exile ng Demon King. Ito ay isang Demon Emperor, at isa rin siyang high-level Demon Emperor. Nang makita ito, tila mas lumakas ang aura sa arena. Ang mga high-level Demon Emperor ay bihirang lumitaw sa Death Arena. Kapag lumabas sila, tiyak na makakakuha ng kompetisyon mula sa mga eksperto ng parehong level. Sa huli, kapag ang lakas ng isang tao ay umabot na sa level ng high-level Demon Emperor, at kung nais pa nitong umaban, hindi masyadong epektibo ang bulag na pagpapalakas. Tanging sa ilalim ng presyon ng buhay at kamatayan maaaring magkaroon ng pagkakataon na makapasok sa Sky Demon Realm. At ang pakikipaglaban sa high-level Demon Emperor sa Death Arena, sa potensyal ng buhay at kamatayan, ay malaki ang posibilidad na makahanap ng pagkakataon na pumasok sa Sky Demon Realm. Siyempre, kapag nagsimula ang laban sa isang high-level Demon Emperor, ang mga eksena ay tiyak na mas kapanapanabak, at hindi maikukumpara sa isang duel sa pagitan ng Demon Masters. Ngunit pagkatapos lumabas ang unang high-level Demon Emperor, sumunod na lumitaw ang pangalawa at pangatlong high-level Demon Emperors. Sa kabuuan, 3 high-level Demon Emperors ang nakakulong sa bakal na kulungan at dinala palabas mula sa entrance. Ang 3 ito ay lumitaw ng sabay, at ang mabagsik na aura ay sapat upang paupahyupin ang maraming maliit na demonyo. Ang kanilang killing breath ay nakakatakot. 3 high-level Demon Emperors ang lumitaw ng sabay.
Mukhang talagang pinili ng deathmatch ang mga magagaling na ito. Sa gitna ng masigasig na karamihan, maraming makapangyarihang miyembro ng Demon Clan ang nakatingin sa tatlong Demon Emperors. Lahat, tatlong high-level Demon Emperors, bawat isa ay may 200,000 Demon Stones. Ang benepisyo ng pakikipaglaban sa ganitong mga masters ay malinaw. Malaki ang posibilidad na makahanap ng paraan upang pumasok sa Sky Demon Realm mula sa kanila. Siyempre, kung may magbid ng mas mataas sa 200,000 Demon Stones, ang pinakamataas na bid ang mananalo. Uling umalangaw muli ang malalim na tinig sa buong arena, at sandali lang, nagsimula na ang mga boses ng bidding. Ang mga taong sabik makipaglaban sa high-level Demon Emperors ay natural na naghahanap ng pagkakataon. Sa huli, ang tatlong high-level Demon Emperors ay nakuha sa presyong 500,000 raw Demon Stones bawat isa. Kung makakita sila ng pagkakataon na makapasok sa Sky Demon Realm, handa silang magbayad ng milyon-milyong Demon Stones. Kahit lumabas na ang high-level Demon Emperor, mukhang mas mahirap pa ang mga natitirang dalawang exile sa battle platform. Tumpak. Narinig ko na ang mga exile mula sa Heavenly Demon Realm ay lumabas sa Death Arena ngayon, at may kasamang magandang babaeng tao. Siguro sila na ang lumalabas ngayon. Kasunod ng pagkuha sa tatlong high-ranking Demon Emperors, sa gitna ng nakakaalab na aura, lahat ng mata ay nakatuon sa entrance, pati na si Yehan. Agad, sa ilalim ng titig ng 10,000 mata, dalawang sobrang malalakas na bakal na kulungan ang itinutulak palabas, at isang lalaki at babae ang biglang nakakulong dito. Ang lalaki ay may makapal na kilay at malalaking mata, at ang kanyang naglalagablab na pulang buhok ay parang galit na leon. Sa isa pang bakal na kulungan, may isang mapotla at magandang babae na may walang kapantay na mukha, at ang kanyang malamig na mga mata ay puno ng napakalamig na aura. At siya, syempre, ay si Saint Emperor Yao. Ha! Lumabas na rin ang babaeng ito. Kabanata 2402. Sa gitna ng masigasig na karamihan, dahan-dahang huminga ng maluwag si Yehan. Talagang natakot siya na baka hindi lumabas si Emperor Yao, o baka lumabas na ito bago pa siya dumating sa City of Destruction. Kung ganoon ang nangyari, hindi niya malalaman kung paano hahanapin si Emperor Yao. Ano man ang mangyari, ang babaeng ito ay guru rin ni Yeqing. Bagaman galit din si Yehan sa babaeng ito, ang pagsadyap sa kanya ngayon ay katumbas ng pagbabayad ng utang na loob para kay Yeqing. Sa isang iglap matapos lumabas ang malakas na lalaki mula sa Demon Realm at si Emperor Yao noong araw na iyon, ang 10,000 naglalagablab na aura sa buong arena ay nagsama-sama, at lahat ng nagliliyab na mata ay nakatuon sa malakas na lalaki mula sa Demon Realm at kay Emperor Yao. Isang malakas na tao mula sa Sky Demon Realm, isang babae mula sa lahi ng tao. Kahit alin sa dalawang ito, napakahirap lumabas sa deathmatch. Karaniwan, napakahirap makakita ng isang malakas na tao mula sa Sky Demon Realm sa loob ng isang taon o kahit ilang taon, at walang babae mula sa lahi ng tao. At ngayon, isang malakas at magandang babae tulad ni Yao Shengdi ang lumalabas. Mukhang totoo ang balita. Talagang isang malakas na tao mula sa Sky Demon Realm at isang babae mula sa lahi ng tao. Karaniwan, bihira silang makita sa Death Arena. Ngayon lumabas sila ng sabay. Tingin ko, magkano ang ibibigay ng Death Arena para sa kanila? Hindi mababa. Ang mga exile mula sa Heavenly Demon Realm ay napakahirap dakpin. Ang ganitong malalakas na exile ay napakamapanganib. Dalawa lang, o higit pa, mula sa Heavenly Demon Realm ang makakasupol sa kanila. Kapag nagpalit ang malakas na exile, maipapakita ang mataas na presyo. Tama, at ganoon din sa babaeng ito. Sa aking Demonland, bihira ang mga tao, at halos hindi mo sila makikita. Higit pa rito, kahit na nasugatan ang babaeng ito, hindi mahina ang aura niya. Ngayon na lumabas siya, tiyak na makakaakit ng loot. Iba't ibang boses ang narinig sa arena, at nagkakaugnay ang mga ito. Sa sandaling ito, ang exile mula sa Heavenly Demon Realm at si Emperor Yao sa bakal na kulungan ay naging sentro ng atensyon ng lahat sa arena. Babaeng tao, at napakaganda pa. Napakabihira silang makita sa aking prehistoric land, ngunit sayang, ito ay isang tigress, kung hindi, gusto ko talagang matikman kung ano ang pakiramdam. Isang binata na may mga mata tulad ng tigre at hininga ng agila ang tumingin kay Sacred Emperor Yao sa bakal na kulungan, na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Kung gusto niyang Master Shichen, pwede ko siyang atakihin. Bagaman malakas ang aura ng babaeng ito, paano naman ang nasugatang tigress laban sa tunay na hari? Sabi ng isang malakas na lalaki sa tabi ni Yang Master Shichen. Nang marinig ito, ngumiti si Yang Master Shichen at nagtanong, gusto bang subukan ni Feng Jiang?
Sabi ng malakas na lalaki na si Feng Jiang, kung gusto ng Young Master Shi Chen, handa akong subukan. Kahit hindi ko siya mapatay, ngunit kung gagawin ng Young Master Shi Chen sa susunod na laro, mas malaki ang tsansa na manalo. Gusto mo, Young Master, pwede mong gawin kahit ano. Kung ganoon, si Lao Feng ang lalabas. Ngumiti si Young Master Shi Chen, at ang masamang ngiti sa sulok ng kanyang bibig ay tila mas lumakas nang tumingin siya kay Emperor Yi Yao. Siyempre, sa kasalukuyang Death Arena, hindi si Young Master Shi Chen lang ang interesado kay Emperor Yi Yao. Sa huli, isang babaeng tao na malakas at maganda ay bihira, kaya walang sino man ang hindi papansin. Lahat, ang ipinapakita sa inyo ngayon ay isang exile mula sa Heavenly Demon Realm, at isang magandang babae mula sa lahi ng tao. Kahit alin sa dalawang ito, bihira sa kasaysayan ng Death Arena. Napakamahal nila, kaya ang presyo para sa kanila ay 1,000,000 Demon Stones, at ang may pinakamataas na bid ang mananalo. Nang marinig ang tinig ng tagapamahala sa Death Arena, hindi humina ang nakakaalab na atmosfera sa kabila ng mataas na presyo. 1,100,000 Demon Stones, akin ang exile mula sa Sky Demon Realm. Biglang nagbid ang isang malakas na lalaki mula sa Sky Demon Realm sa arena. Ang magandang babaeng ito, bibigyan ko ng 1.2 million Demon Stones. Hoy, gusto ko rin ang babaeng ito, mag-aalok ako ng 1.5 million Demon Stones. Magbabayad ako ng 1.3 million para sa exile mula sa Heavenly Demon Realm. Kuwit-kuwit, sa isang iglap, sumabog ang tunog ng bidding sa masigasig na arena. Parang ang mga ito ay nag-aalok sa isang item, at hindi itinuturing ang exile mula sa Demon Realm at si Emperor Yi Yao bilang tao. Dito, ang likas na tao ay ganap na mura. Sa huli, napunta ang exile mula sa Demon Realm sa kamay ng isang malakas na eksperto mula sa Demon Realm sa halagang 2 milyon na raw Demon Stone sa araw na iyon. Tungkol naman kay Emperor Yi Yao, hindi pa humihinto ang bidding para sa kanya, at ang presyo ay lumampas na sa 2 milyon na raw Demon Stones. Babaeng tao, ako, si Bailey Tianai, nagbid ng 2.2 milyon Demon Stones. Sa sandaling iyon, isang ligaw na tinig ang biglang namayani sa iba pang mga bidder. Nang tignan, isang binata na may sobrang ligaw na titig sa mga mata ang naroon. Sa tabi niya, may isang malakas na lalaki na nagbabantay sa kanya. Bailey Tianai, kailan dumating ang lalaking ito? Nang makita ang binatang ito, medyo nagulat ang mga naglalagablab na mata, malinaw na hindi nila ito kakilala. Ngunit ang presyo na ibinigay ni Bailey Tianai ay nagpatahimik sa marami. 2.2 million Demon Stones lang, at ako, si Su Toxi, nagbid ng 2.5 milyon. Biglang sinabi ng isa pang binata pagkatapos ni Bailey Tianai. Kabanata 2403. Si Su Toxi, pati siya nandito. Ito ay normal lamang. Ang Death Arena ay palaging umaakit ng mga makapangyarihang talento sa halos bawat panahon. Hindi mo ba nakikita na napapalibutan ng malalakas na tauhan ang mga taong iyon? Nakunat ang noo ni Yehan. Bagamat ang halagang binanggit ng mga tao ay parang barya lamang para sa kanila, ito ay napakalaking halaga para kay Yehan. Si Shaoli ay walang ganoon karaming Demon Stone para mailabas. 3 milyong Demon Stone, ang aking Chanho Royal Clan ay nag-aalok ng 3 milyon. Hindi ko alam kung sinong kaibigan ang nais makipagpaligsahan sa amin. Ngunit ang mas mataas na presyo ay nagmula sa isang sulok ng arena, at ang nagtaas ng alok ay mula sa angkan ng hari ng Chanho. Nang marinig ito, halos sabay-sabay na tumingin ang lahat ng maiinit na mata sa arena sa kinaroroonan ng Chanho Royal Family, kabilang na sina Bailey Tianai at Su Toxi. Ang Chanho Royal Family, sila ang hari ng sinaunang lupa. No Shi Chen. Nang tumingin ang lahat sa kinaroroonan ng Chanho Royal Family, halos karamihan ng mga mata ay napako sa isang binatang may nakakalokong ngiti sa gilid ng kanyang labi. Isa siya sa mga batang Panginoon ng Chanho Royal Family. Ano, gusto niyo pa bang magpatuloy sa pagtaya? Ngumiti siyang Master Shi Chen, ang mga matang tulad ng tigre ay tila sinusuyod ang lahat ng tao sa arena. Sa narinig na ito, maliban sa mainit na kapaligiran na kumalat sa arena, wala nang ibang tunog na maririnig. Maging sina Bailey Tianai at Su Toxi ay malamig na huminga at nagpasya na sumuko. Hindi ko alam kung ang halaga ng mga buto ng Diyos Demonyo ay lalampas sa 3 milyong Demon Stone. Bigla, sa oras na lahat ay umatras, isang matatag na tinig ang nagbigay gulat sa karamihan. Mga buto ng Diyos Demonyo. Sa isang iglap nang kumalat ang 4 na salitang iyon sa Death Arena, isang malakas na alon ng pagkagulat ang bumalot sa nagngangalit na mga tao. Mga buto ng Diyos Demonyo.
Ang mga buto ng ganoong kalalakas na nilalang, hindi lamang 3 milyong Demon Stone ang ipaglalaban dito, kundi kahit daan-daang bilyon ay itataya. Ang halaga ng ganoong kayamanan ay hindi masukat sa mga hilaw na bato. Mga buto ng Diyos Demonyo, sino sa mundo ang may ganoong kakayahan? Ginamit pa niya ang ganoong kayamanan para lang tumaya para sa isang babaeng tao. Ang mga buto ng Diyos Demonyo lumabas dito sa Death Arena, baliw ba ang taong iyon? Kahit gaano kahalaga ang babaeng tao, hindi siya may kukumpara sa buto ng Diyos Demonyo. Kung ang buto ng Diyos Demonyo ay kaya niyang aipanaya, ano pa kaya ang pinagmulan ng taong iyon? Ano man ang pinagmulan niya, kung kaya niyang ilabas ang buto ng Diyos Demonyo ng ganoon kadali, tiyak na marami siyang kayamanang dala. Sa isang iglap, ang kinaroroonan ni Yehan at Shaoli ang naging sentro ng lahat ng pansin. 10,000 mata ang nakatitig sa kanila. Sa mga matang iyon, may halong hindi makapaniwala, kasakiman, at pagdududa. Pagkatapos ng lahat, ang mga kayamanang tulad ng buto ng Diyos Demonyo ay hindi basta makakamtan ni Newman. Kahit ang isang malakas na nilalang sa antas ng Sky Demon Realm ay mahirap magkaroon nito, paano pa kaya ang isang maliit na demonyo ng 5 Revelations Demon Venerable? Siyempre, kung tunay ng taglay ni Yehan ang buto ng Diyos Demonyo, tiyak na marami pang magagandang bagay ang nasa kanya. Isipin na lang, magkakaroon ba ng kakaunting kayamanan ang isang tao na kayangang maglabas ng buto ng Diyos Demonyo? Sa lungsod ng pagkawasak, karaniwan na ang pumatay upang agawin ang kayamanan. Karaniwang hindi ipinapakita ng sinuman ang kanilang kayamanan upang maiwasan ang gulo, lalo na sa harap ng 10,000 tao gaya ng ginawa ni Yehan. Mga buto ng Diyos Demonyo. Masamang tao, baliw ka ba? Nasa tabi ni Yehan, si Shaoli ay hindi makapaniwalang nakatitig. Hindi niya maisip kung bakit ihahayag ni Yehan sa publiko na may buto siya ng Diyos Demonyo para lamang sa isang babaeng tao. Para itong pag-imbite ng kapahamakan, at wala pang kapalit na pakinabang. Isa lang naman itong babaeng tao. Sulit ba para kay Yehan ang gawin iyon? Hindi maintindihan ni Shaoli kung bakit ito pinili ni Yehan. Ngunit sa kabila ng sinabi ni Shaoli, nanatiling kalmado ang mga mata ni Yehan. Kahit nakatutok sa kanya ang 10,000 mata sa Death Arena, hindi nagbago ang kanyang mukha. Bago pa man niya ipakita ang buto ng Diyos Demonyo, inisip na ni Yehan ang ganitong resulta. Siyempre, wala nang ibang pagpipilian si Yehan kundi ilabas ang buto ng Diyos Demonyo. Wala siyang sapat na Demon Stone. Kung nais niyang makuha si Saint Emperor Yao, wala siyang magagawa kundi maglabas ng napakahalagang bagay upang patahimikin at pigilan ang ibang mga bidder. Kabanata 2404 mga buto ng Diyos Demonyo daw, totoo bang mayroon siya niyan? Malupit na ngumisi si Bailey Tianay habang nakatingin sa kinaroroonan ni Yehan. Para sa kanya, imposible na ang isang maliit na demonyo na nasa antas lang ng 5 Revelations Demon Venerable ay magtataglay ng ganoong kayamanang tulad ng buto ng Diyos Demonyo. Kung mayroon talaga siyang buto ng Diyos Demonyo, naghahanap lang siya ng sariling kamatayan. Ang isang taong kayang ilabas ng ganoon kadali ang buto ng Diyos Demonyo, tiyak na may iba pa siyang mahahalagang bagay sa katawan. Baka hindi lang isa ang hawak niyang buto ng Diyos Demonyo. Malamig ng ngisi ni Su Toxi, ang mga matay kumikislap sa kasamaan at kasakiman. Para lang sa isang babaeng tao, naglabas siya ng buto ng Diyos Demonyo. Talagang matapang ang taong ito, pero gusto kong makita kung paano siya magwawakas. Ang ngiti niya ay may halong nakakatakot na lamig. Narinig ito ni Feng Jiang at malalim siyang nagsalita. Youth Master Shichen, kahit makuha niya ang babaeng tao ngayon, paglabas niya ng Death Arena, tiyak na magiging target siya ng lahat. Kung siya ang unang ibon na lumipad, siya rin ang unang babagsak. Kung ganoon, hayaang siya ang bida, at tayo na may maging manunood, nakakalokong sagot ni Young Master Shichen, ang mga matay malamig na kumikislap. Umatras na sina Amano at Su Toxi, at nais niyang makita kung paano magtatapos ang isang maliit na demonyo na bagong dating gaya ni Yehan. Unti-unting naging mas matindi ang apoy ng kapaligiran sa buong Death Arena, at 10,000 mata ang nakapako ngayon sa iisang lugar. Sa sandaling ito, si Yehan ay para na ring isa sa mga exile, ang sentro ng lahat ng target. Maging ang mga exile na nasa battle platform ay napatitig sa kinaroroonan ni Yehan. Halata sa kanila ang hindi makapaniwalang may taong maglalabas ng buto ng Diyos Demonyo para lang sa isang babaeng tao. Maging si Saint Emperor Yao, na malamig ang mga mata at puno ng matinding puot, ay napatitig din kay Yehan. Ang kanyang malamig na tingin ay naglalabas ng nakakapangilabot na pagkapuot at intensyon na pumatay. Siya,
na dating nasa mataas na pedestal, ngayon ibinente sa isang auction, isang kahihiyang hindi niya matanggap. Kahit si Yehan, na naglabas ng buto ng Diyos Demonyo upang kunin siya, ay nagdulot lamang sa kanya ng higit na pagkasuklam. Ngunit nang titigan ni Saint Emperor Yiyao si Yehan, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pamilyaridad. Ang mga mata at ang putol na braso ng lalaki ay tila pamilyar, ngunit ang mukha niyang iyon ay hindi niya kailanman nakita. Sa buong Death Arena, maliban sa apoy ng kapaligiran na patuloy na kumakalat, ang dating ingay ay halos tumigil. Ngunit nang ilabas ni Yehan ang buto ng Diyos Demonyo, ang Death Arena ay nanahimik. Ang katahimikan na ito ay tila mas katulad ng matinding pagkabigla. Ang mga namumuno sa Death Arena ay halatang nabigla sa sinabi ni Yehan. Pagkatapos ng lahat, ang paggamit ng ganoong kayamanan bilang pantaya sa auction ay wala pang nangyari sa kasaysayan ng Death Arena. Kaibigan, totoo ba ang iyong sinabi? Sa wakas, nagsalita ang tagapangasiwa ng Death Arena, puno ng bigat ang kanyang tinig. Sa Death Arena, kung kaya mong ilabas ang buto ng Diyos Demonyo bilang taya, wala nang bawian. Manalo ka man o matalo, hindi na ito maibabalik, kahit mamatay ka pa. Ang mga salitang ito ay patunay na nais ng Death Arena ang buto ng Diyos Demonyo. Karaniwan, kapag nakapatay ka ng exile, ibinabalik ang Demon Stone. Ngunit sa kaso ni Yehan, dahil buto ng Diyos Demonyo ang kanyang inilabas, manalo man siya o hindi, hindi na ito ibabalik. Malakas na sagot ni Yehan. Kapag ang isang Ginoo ay nagsalita, ang kanyang kabayo ay agad tatakbo. Paninindigan ko ang sinabi ko, at hindi ito kasinungalingan. Hehe, kung gayon, yamang handa ka, hindi tatanggi ang Death Arena. Maaari ka nang makipaglaro. Ngunit umiling si Yehan at nagsalita. Ibinigay ko ang buto ng Diyos Demonyo upang bilhin ang kanyang buhay, hindi upang labanan siya. Kailangan ko lamang ang babaeng tao bilang pogan. Para sa akin, mas mahalaga ang babaeng ito kaysa sa buto ng Diyos Demonyo. Nang marinig ito, nagulat ang karamihan sa Death Arena. Isang maliit na demonyo sa antas ng Five Tribulations Demon Lord ang nagbibigay ng ganoong pagpapahalaga, kaya pala handa siyang ipagpalit ang buto ng Diyos Demonyo. Ngunit sa sinabi ni Yehan, halos sumabog sa apoy ng galit si Saint Emperor Yiyao. Ang kanyang katawan ay patuloy na naglalabas ng matinding intensyon na pumatay. Bibilhin ang kanyang buhay at gagawin siyang pogan. Isipin na siya, ang banal na Emperoress ng Yaoji Palace, ang marangal at makapangyarihang Saint Emperor, na minamasdan ng lahat ng nilalang ng lahing tao, ay ibinaba sa ganoong antas. Isang kahihiyang hindi niya matatakasan. Ngunit ang pagbili ng isang exile ay unang beses nangyari sa buong kasaysayan ng Death Arena, at gamit pa ang ganoong kayamanan, isang bagay na mahirap paniwalaan ng kahit sino. Paano may kukumpara ang isang exile sa buto ng Diyos Demonyo? Bukod dito, ang pagbili ng isang exile ay hindi kailanman nangyari sa Death Arena. Papayag ba ang Death Arena sa ganoong kahilingan ng binata? Sa isang iglap, unti-unting naging mas tahimik ang buong Death Arena, maliban sa apoy ng kapaligiran na kumakalat. Ano ang magiging desisyon ng tagapangasiwa ng Death Arena? Ang paggamit ng ganoong kayamanan tulad ng buto ng Diyos Demonyo upang bilhin ang isang babaeng tao bilang pogan, kakaiba talaga. Medyo interesado ako sa taong ito. Nakakalokong ngiti niyang Master Shichen. Kung gayon, pumapayag ako sa kasunduan. Kaibigan, ang magandang babaeng tao na ito ay iyon na. Sa wakas, sa gitna ng katahimikan, muling nagsalita ang tagapangasiwa ng Death Arena. Sa harap ng ganoong kayamanan, walang sino man ang mananatiling walang interes, maging ang Death Arena mismo. Kabanata 2405. Bagamat wala pang naging kasaysayan ng pagbili ng mga exile sa Death Arena, hanggat sapat ang presyo at malaki ang kapalit na benepisyo, walang bagay na hindi maaaring maging exception. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Yehan. Kung hindi papayagan ng Death Arena, wala siyang magagawa kundi panoorin na lamang na mapahamak si Sacred Emperor Yiyao sa sunod-sunod na laban hanggang sa kamatayan. Ngunit kumpiyansa si Yehan na tatanggapin ng Death Arena ang kapalit na buto ng Diyos Demonyo para kay Saint Emperor Yiyao. Dahil ang isang buto ng Diyos Demonyo ay hindi lamang kasing halaga ng isang mahiwagang sandata, kundi higit pa roon, taglay nito ang kalooban ng Diyos Demonyo. Kapag ginamit ng isang makapangyarihan na nasa tugatog ng Heavenly Demon Realm, maaari siyang magkaroon ng pagkakataon na makaakyat sa Demon God Realm. Sa ganitong tukso, paano tatanggi ang Death Arena? Hindi may kukumpara ang halaga ng isang exile sa buto ng Diyos Demonyo. Alam ni Yehan na ang pagpapalit ng buto ng Diyos Demonyo para kay Saint Emperor Yiyao ay tiyak na magdudulot ng mga problema sa hinaharap, ngunit wala siyang ibang paraan.
Kung hindi, paano niya mailalabas si Saint Emperor Yao mula sa Death Arena na ito? Ang Death Arena ay tanyag sa buong lupang tigang. Naaakit nito ang hindi mabilang na mga henyo at makapangyarihan, kaya tiyak na may malalakas na puwersa sa likod nito. Kung agawin nila si Yao mula sa kanyang mga kamay, wala na siyang magagawa. Nakita ito ng lahat bagamat walang ingay sa Death Arena, ang mga titig kay Yehan ay puno ng iba't ibang kahulugan. Nakakagulat man na tinanggap ng Death Arena ang kanyang hiling, makatuwiran din ito dahil sino ba ang makakatanggi sa tukso ng buto ng Diyos Demonyo. Ngunit si Yehan, na may hawak ng buto ng Diyos Demonyo, ay tiyak na naging matabang karne sa paningin ng lahat. Kung kaya niyang maglabas ng ganoong yaman ng madali, sino ang makakapagsabi kung wala pa siyang ibang kayamanan? Young Master, pakisunod po sa akin. Lumapit ang isang dalagang Yaozo sa tabi ni Yehan at Shaoli. Tumango si Yehan, sabay hawak kay Shaoli at agad na umalis. Alam niyang nakatutok na sa kanya ang maraming tao sa Death Arena. Kapag natanggap na niya si Emperor Yao, kailangan nilang lisanin kaagad ang lungsod ng pagwasak. Hehe, ang pinakakawili-wiling tao ay umalis na. Wala nang saysay ang laban na ito. Halina, lumipat tayo at humanap ng ibang kasayahan, ani Young Master Shichen na may malamlam ng ngiti, saka siya tumayo at umalis. Mukhang si Shichen ay nagiging tuso na rin. Malamig na bulong ni Bailey Tianay bago rin siya lumisan. Si Su Toxi naman ay nauna nang umalis nang makaalis si Yehan. Bukod sa kanila, maraming malalakas sa Death Arena ang tahimik ding nagsiwan, halos 1/3 ng lahat. Malaki ang nabawas sa dami ng tao. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Yehan sa backstage ng Death Arena. Doon, isang lalaki na nasa katanghaliang gulang na may mapanganib na aura ang naghihintay sa kanya, nakangiti ngunit puno ng puwersa. Sa unang tingin pa lang, alam ni Yehan, ang taong ito ay tiyak na isang makapangyarihan sa antas ng Sky Demon Realm. Napabuntong hininga si Yehan. Kung makikipaglaban siya sa mga nilalang na tulad nito sa lungsod ng pagwasak, para na rin siyang naghanap ng sariling kamatayan. Hehe, kaibigan, ito ang unang beses sa aking Death Arena na may nagpalit ng buto ng Diyos Demonyo para sa isang exile, at sigurado akong ito na rin ang huling beses. Ani ng lalaki, sino pa nga ba ang gagawa nito maliban kay Yehan? Sumagot si Yehan, lahat ng bagay ay may unang pagkakataon, Ginoo. Maaari na ba nating simulan ngayon? Alam ninyong maraming mata ang nakatutok sa akin. Ayokong magtagal pa sa lungsod na ito. Ngumiti ang lalaki at nagsabi. Kung gayon, maari mo bang ipakita muna sa akin ang buto ng Diyos Demonyo? Tumango si Yehan at inilabas ang isang buto ng Diyos Demonyo na inihanda na niya. Kasing haba ito ng bisig ng tao, ngunit naglalabas ng nakapangangilabot na aura. Halatang ito ay isa lamang sa pinakamaliit na piraso mula sa kanyang koleksyon. Nang makita ito, nagapoy ang mga mata ng lalaki, puno ng kasakiman at pagkasabik. Tama, ito nga ang buto ng Diyos Demonyo. Bulalas ng lalaki, hindi maitago ang kasakiman. Ngunit agad ding ibinalik ni Yehan ang buto sa kanyang katawan at mariing nagsabi. Ginoo, maaari na ba nating simulan ang transaksyon? Dahan-dahang kumalma ang lalaki, ngunit nakangiti pa rin habang pumalakpak. Kaagad dinala si Emperor Yao, na nakatanikala pa rin sa leeg. Ang malamig niyang mga mata na nakatuon kay Yehan ay tila nagyayelo ang hangin sa paligid. Kaibigan, ang magandang babaeng tao na ito ay iyon na, ngiti ng lalaki habang iniabot ang kanyang kamay kay Yehan. Kabanata 2406. Diretsyong inilagay ni Yehan sa kanyang kamay ang kalansay ng Diyos Demonyo at nagsabi. Kung ganun, dadalhin ko na ang babaeng ito. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Empress Yao na malamig ang mukha, at agad na lumitaw ang isang tusong ngiti sa kanyang labi. Napakaganda at kaakit-akit ng babaeng tao na ito. Hindi ko alam kung anong klaseng sarap ang maderama kung gagamitin sa Shuwangshu, dobleng cultivation. Shuwangshu. Ang dalawang nakakahiya at bastos na salita ay lalong nagpalamig sa aura ni Empress Yao. Kung nakakapatay lang ang mga mata, matagal ng ilang ulit na patay si Yehan sa mga titig niya. Bilang banal na ina ng palasyo ng Yaoqi, paano niya pahihintulutang gamitin ang kanyang malinis at banal na katawan bilang pagan ng iba para sa dobleng cultivation? Mas mabuti pang patayin mo na lang ako dahil siguradong papatayin kita. Mariing sabi ni Empress Yao. Ang nakakasuklam, nakatali siya ng mga tanikala at binabantayan ng mga bantay, kung hindi kanina pa niya pinaslang si Yehan. Ang paggamit sa kanya para sa dobleng cultivation ay parang isang palakang nangangarap kumain ng karne ng sisni. Narinig iyon ni Shaoli sa tabi at hindi siya natuwa.
Shuang-shu lang naman, bakit pa kailangang humanap ng babaeng tao? Hindi ba't pwede namang siya? Pero habang iniisip iyon ng dalaga, hindi niya naisip na napakaliit at payat ng kanyang katawan. Kahit gustuhin man ni Yehan, hindi siya magiging interesado sa isang katawan na hindi pa lubos na nahuhubog. Ang lalaking nasa gitna ng edad na nakatayo sa tabi ay walang imak. Dahil si Empress Yao ay hindi na pag-aari ng Death Arena, wala na siyang pakialam kung ano ang gawin dito ni Yehan. Ang kapalit ng isang pinatapon gamit ang kalansay ng Diyos Demonyo ay napakalaking tubo na para sa kanila. Tumawa si Yehan, marahang hinawakan ng maselang baba ni Empress Yao at nagsabi, "Paano ko naman magagawang patayin ang ganitong kagandang babae? Siyempre dapat namnamin ko muna, hindi ba? Pero hindi ba't masakit ang maranasan na maging tanikala sa leeg? Noong araw, may isang taong muntik nang mamatay dahil dito, pero nakaligtas siya. Ngayon, tatawagan natin itong ganti ng kapalaran." Pagkarinig nito, napuno ng apoy ang mga mata ni Empress Yao at tumitig siya ng mariin kay Yehan. Dahan-dahang nag-overlap ang mukha sa kanyang harapan sa isa pang mukhang kinasusuklaman niya. Maliban sa mukha, walang nagbago, at sa sandaling iyon, tuluyan ng naunawaan ni Empress Yao kung sino talaga ang nasa harap niya. Ikalas siya. Utos ni Yehan sa lalaking nasa likod niya. Sumagot ang lalaki, "Kaibigan, paalala lang, ang babaeng ito ay parang tigre. Maraming yaman ang ginastos ng lahi ng lupa para mahuli siya. Kapag tinanggal ang tanikala sa kanyang balikat at nakatakas siya, wala nang kinalaman dito ang Death Arena. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Hindi siya tatakas dahil naniniwala akong nahulog na ang loob niya sa akin." Sagot ni Yehan na may mapanuksong tawa. Sinabi niya iyon para lang asarin si Empress Yao, pero alam niyang sa matalinong isip ng babae, nahulaan na nito ang kanyang tunay na pagkatao. At sa kalagayan ni Empress Yao na sugatan at nasa loob ng nakamamatay na lungsod ng pagkawasak, wala siyang ibang pagpipilian kundi sumama kay Yehan. Napailing ang gitnang edad na lalaki, pero pinatanggal din ang tanikala sa balikat ni Empress Yao. Wala na siyang pakialam, hindi na siya sakop ng Death Arena, kaya wala na siyang pananagutan sa anumang mangyari. Matapos maalis ang mga tanikala, nanatiling kalmado si Empress Yao, at tila hamina pa ang malamig na aura sa kanyang katawan. "Kaibigan, mag-ingat ka sa paglabas ninyo ng Death Arena. Tingin ko, maraming mababangas na lobo ang nag-aabang sa inyo," babala ng lalaki. "Salamat sa paalala, pero hindi ako natatakot. Kung naglakas loob akong ipakita ang kalansay ng Diyos Demonyo, handa akong harapin kahit sinong lobo. Kung may maglalakas ng pangil, dapat handa rin siyang makagat pabalik. Kahit ang langit demonyo o Diyos Demonyo pa sila, ano ngayon?" Malamig na tugon ni Yehan, puno ng yabang at kumpiyansa. Napakipot ang mga mata ng lalaki, at tuluyang tinaboy ang anumang plano laban kay Yehan. Marami ang nag-iisip na kunin ang iba pang yaman na maaaring dala ng binata, pero sa kanyang tapang at kay-abangan, hindi na sigurado ang lalaki. Kung may angking pinagmulan si Yehan, makapagdudulot lamang ito ng kapahamakan sa Death Arena. Nakuha na nila ang kalansay ng Diyos Demonyo, sapat na iyon. "Umalis na tayo, hindi tayo tatanggapin ng lungsod na ito," sabi ni Yehan kay Empress Yao. Alam niyang naintindihan niya ang ibig sabihin, kaya tahimik na sumama si Empress Yao, kasama si Shaoli na litong-lito, at sabay silang lumabas ng Death Arena. Talagang arrogant at walang takot ang binatang iyon. Baka may dahilan kung bakit siya nagtagumpay, bulong ng gitnang edad na lalaki habang pinagmamasdan silang lumisan. "Panginoon, kikilos ba tayo?" tanong ng isang tauhan. Umiling ang lalaki. "Nakuha na natin ang kalansay ng Diyos Demonyo, sapat na iyon. Hindi na natin kailangan makisawsaw sa kaguluhan. Pero titignan ko kung paano malalampasan ng baliw na binatang iyon ang unos na darating." Pagkalabas ni Yehan kasama si Empress Yao at Shaoli, agad nilang naramdaman ang maiinit at mabibigat na tingin mula sa paligid. Kahit nakatago ang mga ito sa dilim, ramdam ang nakakatakot na aura. "Sa tingin mo ba basta-basta nyo lang kami mapapatay? Nakakatawa." May bahid ng pangungutya ang sinabi ni Empress Yao kay Yehan. Ramdam din niya ang panganib, at kung hindi lamang siya sugatan, kayang-kaya niyang harapin kahit sinong kalaban, kahit mga langit demonyo. Pero sa ngayon, mahina ang kanyang lakas. Ngumiti si Yehan. "May sarili akong plano. Kung gusto mong mabuhay, sumunod ka lang at manahimik ka." Kabanata 2407. Pagkarinig sa mga salita ni Yehan, nanlamig ang mukha ni Empress Yao at napasinghap ng malamig. Ngunit hindi na siya nagsalita pa, wala siyang ibang mapagkakatiwalaan dito kundi si Yehan.
Matagal na niya itong kilala at alam niyang bagamat kasuklam-suklam ang binata, hindi matatawaran ang kanyang kakayahan. Masamang tao, nasa panganib ba tayo? Bulong ni Xiaoli. Ramdam din niya ang kakaibang presensya sa paligid kaya lalo siyang kumapit sa malaking kamay ni Yehan. Huwag kang mag-alala. Kung gusto nila tayong hulihin, tingnan muna natin kung may kakayahan ba talaga sila, malamig na ngiti ang tugon ni Yehan habang sinusuyod ng tingin ang paligid. Tara, umalis na tayo sa lungsod ng pagkawasak. Agad silang tatlo'y lumipad sa kawalan, sumasalubong sa hangin at nagmistulang tatlong sinag ng liwanag na tumatahak sa langit. Ngunit pagkakita ng mga nag-aabang mula pa sa Death Arena, mabilis silang sumunod. Sunod-sunod na tunog ng hangin ang narinig sa kanilang likuran, kasabay nito ang nakakakilabot na presensya ng mga makapangyarihang langit demonyo. Hindi lang isa, kundi higit pa ang mga eksperto ng Sky Demon Realm ang humabol. At sa harap mismo ni Yehan, isang tao ang hamarang sa kanilang daraanan, isang binatang may ubod ng sama at malupit na mga mata, si Su Toxi. Dito, napilitan silang tumigil sa kalawakan. Nasa likod nila ang napakadelikadong presensya, at sa harap ay si Su Toxi na parang batang lobo na sa Big Manila. Sa likuran niya ay apat na mataas na emperador demonyo at isang makapangyarihang nilalang sa antas ng Sky Demon Realm. Kapag ipinakita mo ang yaman mo, asahan mong may kapahamakan. Hehe, karaniwan na lang na mablock ng mga tao dito sa lungsod ng pagkawasak. At kayo, hindi lang ako ang humaharang sa inyo ngayon. Masama lang talaga ang swerte ninyo. Malamig na ngiti ni Su Toxi. Ang matinding kasakiman sa kanyang mga mata ay para bang tupa lang napapatayin si Yehan. At totoo ngang mahina ang porma sayo ng grupo ni Yehan, isang sugatang Emperoress Liao, isang panginoong demonyo ng 5 tribulation, at isang panginoong demonyo ng 2 tribulation. Samantalang ang puwersa ni Su Toxi ay sapat para year-offan sila. Paglingon ni Yehan sa mga halimaw na humabol, nakita niyang lahat ay matitindi, pinakamahina na sa kanila ay Emperador Demonyo, at may tatlong nasa antas ng Sky Demon Realm. Ang kanilang mga matay puno ng kasakiman at karahasan. Maaaring hindi sila nagkakaisa, ngunit iisa ang kanilang layunin, patayin si Yehan at agawin ang lahat ng kayamanan mula sa kanya. Ang sino mang makakapaglabas ng kalansay ng Diyos Demonyo ay siguradong may iba pang mas mahalagang yaman. Lalo pat nakasagupan ni Yehan kamakailan ng isa sa mga makapangyarihan ng lahi ng lupa sa Sky Demon Realm, at ngayon, dahil inilantad niya ang kalansay ng Diyos Demonyo, natural na maraming mata ang nahatak. Mabuti na lang at noong nakaraan, nakasuot siya ng itim na balabal kaya hindi siya nakilala. Talagang malas na makasama pa ang babaeng ito, bulong ni Yehan, sabay tingin kay Emperoress Liao. Tinutukan siya ng masamang tingin ni Emperoress Liao ngunit hindi siya nakiusap para iligtas ni Yehan. Pero kahit malas, sapat na ito para sa mga hipon at maliliit na isda. Muling lumitaw ang mapangutsyang ngiti sa labi ni Yehan. Ano, lahat ba kayo gustong makiambon ng yaman ko? Hipon at maliliit na isda. Sobra naman ang kaiabangan mo. Tugon ni Su Toxi. Kahit wala ako, tiyak na patay ka na ngayon. Kahit ibigay mo pa lahat ng kayamanan mo, walang papayag na hayaan kang mabuhay at maging banta sa hinaharap. At bukod pa sa akin, may 2 pang gutom na matagal nang nakamasid sa iyo. Ganun ba? Malamig na ngiti ni Yehan. Bakit hindi mo sila palabesin? Gusto ko ring makita kung sino-sino pa ang may lakas ng loob maliban sa iyo na walang pakialam sa sarili. Su Toxi, mukhang hindi mo pa siya naiparamdam ng lubos ang lakas mo. Pero nakakatuwa siya, napakabihirang makatagpo ng ganitong tao. Gayunman, gusto rin ni Bailey Tianay ang mga dala niyang bagay. Sa huli, kung sino ang makakapatay sa kanya, nakasalalay na lang sa sariling kakayahan. Biglang lumitaw si Bailey Tianay sa likuran ni Su Toxi, kasama rin ang ilang mataas na emperador demonyo at mga eksperto ng Sky Demon Realm. Pagkarinig nito, ang masamang mga mata ni Su Toxi ay nabalutan ng mas matinding dilim. Pakiramdam niya'y pinahiya siya ni Yehan sa harap mismo ni Bailey Tianay. Sa lungsod ng pagkawasak at maging sa kabisera ng haring pamilya ng Chanho, bihira ang maglakas loob na maliitin ang pangalang Su Toxi. Pero ngayon, tinrato lang siya na parang walang kwenta ng isang batang panginoong demonyo ng 5 tribulation. Sa akin dapat mapunta ang karapatang pumatay sa kanya. Malamig at punong-puno ng pagpatay ang tinig ni Su Toxi. Hehe, paano naman mawawala si Nu Shichen sa ganitong kasayahan? Sa oras na iyon, lumitaw din ang batang panginoon ng pamilyang hari ng Chanho. Ang kanyang aura ay mas matindi pa kina Su Toxi at Bailey Tianay. Isang likas na aura ng pagiging hari na tanging angkan ng Chanho lang ang nagtataglay.
Kasama niyang Master Shichen ang ilang mataas na emperador demonyo at ang makapangyarihang si Feng Jiang, isang nilalang ng Sky Demon Realm. Siya ay isa sa 7 general ng pamilyang hari ng Chanho, tulad ni General Lei na nakilala na noon ni Yehan sa disyerto. Sa pagdating niyang Master Shichen, hindi na nagtaka ang iba. Lahat sila'y natukso sa kayamanan ni Yehan, kaya paano pa mananatiling tahimik ang isa sa mga batang Panginoon ng pamilyang hari ng Chanho. Sa sinaunang lupain, ang angkang ito ay walang takot, anumang bagay ang kanilang gustuhin, kukunin nila ito, kahit sino pa ang may hawak. Kabanata 2408. Kahit nandito ka pa no Shichen, sa tingin ko hindi ka rin naman masyadong pinapansin, malamig na sabi ni Su Toxi. Talaga ba? Sagot niyang Master Shichen na tila may natuklasan. Tumingin siya sa likod ni Yehan at ngumiti, sa lupain ng sinaunang panahon, alam niyo ba kung sino ang gumagawa ng mga batas? Pagkarinig nito, kumunat ang noo ng maraming malalakas na nilalang sa likuran ni Yehan, pati na rin sina Bailey Tianai at Su Toxi ay bahagyang nagbago ang ekspresyon. Parang alam niyo kung sino ang tagagawa ng mga batas. Mapang-akit ng ngiti niyang Master Shichen, sa lupain ng sinaunang panahon, lahat ay dapat sumunod sa mga batas. Pero ngayong araw, hindi ko kayo pahihirapan. Sabi nga, kung anong nakita, may parte lahat. Lahat kayo ay nakadepende sa inyong kakayahan. Pero huwag niyo gagalawin ang babaeng tao na iyon, dahil akin siya. Sa sobrang tapang ng sinabi niyang Master Shichen, bahagyang nakahinga ng maluwag ang mga tao. Si Yehan lang ang pakay nila, hindi si Emperador Yiyao. Hanggat hindi inaangkin niyang Master Shichen si Yehan, may pag-asa pa silang makuha ang kanilang nais. Tumama ang ngiting mata niyang Master Shichen kay Yehan. Laging may ngiti ang mukha ng kabilang panig. Kahit natalo siya ni Yehan sa deathmatch, ang bagay na gusto niya ay tiyak na kukunin niyang muli. Walang makakapigil sa kanya para makuha ang gusto niya. Nang sumungkit ang mga mata ni Yehan, tumitig siya kay Yang Master Shichen, ang maharlikang pamilya ng Chanho, ang tagagawa ng mga batas ng lupang ito, talagang ang kahanga-hanga. Pero dapat mong tandaan, ang lahat ng bagay ay may kabaligtaran. Kapag sobra ang tiwala sa sarili, baka mauwi lang sa pagkawala ng buhay. Talaga ba? Malamig ang ngiti niyang Master Shichen, bilang tagagawa ng mga batas, hindi ako naniniwalang may sinumang magtatangkang sumuway sa aming Chanho Royal Clan. At higit sa lahat, hindi ako naniniwalang may kakayahan kang gawin iyon. Kung ganun, magsugal tayo. Tingnan natin kung may tapang akong patayin ka. Biglang lumamig ang mga mata ni Yehan. Para sa kanya, walang kakayahan si Yang Master Shichen na takutin siya. At kahit pa ang buong pamilyang Chanho, kaya ba niyang patayin? Dare I kill you? Nang lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Yehan, nabigla ang lahat. Patayin si Yang Master Shichen. Sino ang may lakas ng loob na mag-isip ng ganoong bagay? Kahit sina Bailey Tianai at Su Toxi ay hindi maglalakas ng loob na gawin iyon. Isa siya sa mga anak ng maharlikang Chanho, walang sino man ang magtatangkang humawak man lang sa kanya. Nayanig si Yang Master Shichen. Kahit natalo man siya, walang sino man sa buong lupain ng sinaunang panahon ang kayang tiisin ang galit ng pamilyang Chanho. Ang hibang na ito, alam ba niyang malapit na siyang mamatay? Kaya wala na siyang pakialam. Patayin si No Shichen. Panaginip lang iyon. Kahit may sandaang buhay siya, hindi niya iyon gagawin. Lihim na pagtawa ni Su Toxi. Pero natuwa siya na nabaling kay Shichen ang kahihiyan na naranasan din niya kanina. Sa sandaling iyon, naglaho ang mapang-akit ng ngiti ni Yang Master Shichen, at napalitan ng malamig at madilim na anyo. Alam mo ba, ikaw ang unang tao sa sinaunang lupain na naglakas loob na magsabing papatayin mo ako sa harap ng maraming tao. Malamig ang kanyang mga mata, at dahan-dahan siyang umatras, pero hindi ako naniniwalang kaya mong gawin iyon. Maliban na lang kung makalagpas ka muna rito. Ipakita mo nga sa akin kung ano ang kakayahan mong pumatay. Alam mo ba ang kasabihang pumatay ng manok para takutin ang unggoy? Wika ni Yehan. Sa tingin ko, mas mabuting gawin na natin ngayon. Kapag napatay kita, wala nang magtatangkang humawak sa akin. Mas magiging madali ang lahat. Isang 5 Tribulations Demon Venerable na tulad mo, humaharap sa akin na isang mid-level Demon Emperor, at ganito kakayabang. Kung dudurugin kita gamit ang sariling kamay ko, madudumihan lang ang kamay ko. Malamig na ngiti ni Yang Master Shichen. Arroganting bata. Akala mo ba makakapagsalita ka ng ganyan dahil walang kumikilos pa? Harapin mo si Yang Master Shichen, ano ka lang? Dudurugin kita na para lang sa isang langgam. Sa biglang sandali, lumabas si Feng Jiang mula sa likuran ni Yang Master Shichen. Nakatingin siya kay Yehan na may nakakatakot na mga mata.
Ang kanyang demonyong aura ay umapaw, at ang walang katapusang pagnanais na pumatay ay bumalot sa paligid, na parang isang titig lang ay mabubure si Yehan. Bakit, sa tingin mo ba hindi kita mapapatay kahit may tagapagtanggol na Sky Demon siya? Malamig na ngiti ni Yehan. Umiling siyang Master Shichen, syempre hindi, dahil sa lupang ito, kami, ang Chanhu Royal Clan, ang gumagawa ng mga batas. Lahat ay dapat mamuhay sa ilalim ng mga batas na iyon. Ang mga tatangkang sumuway, iisa lang ang kapalaran, kamatayan. Kung ganun, ngayong araw ipapakita ko sa inyo na ang mga batas na ginawa ng inyong Chanhu Royal Clan ay nakatakdang masira at Year-Okon, at ang taong gagawa nito ay ako. Nang marinig ang matinding kay-abangan mula kay Yehan, lahat ng makapangyarihang demonyo na naroon ay natigilan. Sa buong lupain ng sinaunang panahon, wala pang naglakas ng loob na huwag pansinin ang Chanhu Royal Clan. At ngayon, isang 5 Revelations Demon Venerable na nasa bingit ng kamatayan ang nagsasabi nito. Hindi sila makapaniwala. Maging si Emperador Yiyao sa likuran ni Yehan ay namangha. Gusto niyang malaman kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Yehan. Fengjiang, bakit kailangan pang gumamit ng maso sa isang simpleng manok? Ang isang taong naghihingalo ay nagiging baliw. Hayaan mong ang kanyang kapalaran ay desisyonan ng mga nasa ilalim ng mga batas. Gusto kong makita kung kaya pa niyang panindigan ang kay-abangan niya hanggang sa dulo. Muling bumalik ang ngiti niyang Master Shichen, at nakatitig siya kay Yehan na para bang manunood lamang ng palabas, kung paano magbabago ang mukha nito mula kay-abangan patungong kawalan ng pag-asa. Pagkarinig nito, lumamig ang tingin ng lahat ng makapangyarihang nilalang sa paligid kay Yehan. Ang kanilang nakapangangilabot na pagnanais na pumatay ay naghalo-halo, at sa sandaling hindi makialam si Yang Master Shichen, si Yehan ay nagmistulang isang biktima lamang sa kanilang paningin. At sino mang gustong makuha ang mga kayamanang posibleng taglay ni Yehan, iisa lang ang dapat gawin, patayin muna siya. Kabanata 2409. Biz-biz. Sa isang iglap, ang nakapangangilabot na aura ay nagninig ng matindi sa kalawakan. 12 ng mga makapangyarihang Demon Emperor at 5 sa pinakamalalakas na eksperto ng Sky Demon ang sabay-sabay na sumugod sa kinaroroonan ni Yehan. Ang nakamamanghang aurang ito, tulad ng dambuhalang alon na rumaragasa sa mundong ito, ay kayang lumamon ng lahat ng bagay. Protektahan ang dalagang ito, umurong kayo. Malamig ang tinig ni Yehan, dahilan upang agad na hilahin ni Saint Emperor Yiyao si Shaoli palayo, nakatingin sa nakakatakot na tagpo na may seryosong mukha. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang nakakakilabot at nakapanghihilakbot na anino sa gilid ni Yehan, kasabay ng isang kislap ng liwanag. Si Ye Chenny. Ang kumpiyansa ni Yehan ay malinaw na nagmumula sa kanya. Sa presensya ng nakatatakot na taong ito, ano ang silbi ng isang Sky Demon? Kahit pa dumating ang Demon God, ano ngayon? Chenny, pumatay ka hanggat gusto mo, ang mundong ito ay para sayo. Sa pagtanggap ng malamig na utos ni Yehan, isang dambuhalang malas at mabangis na aura ang sumabog mula sa mga buto ni Ye Chenny. Ang biglaang paglitaw ng aurang iyon ay nagdulot ng matinding kaba sa lahat ng makapangyarihan sa mundong ito. Isang makapal na hininga ng kamatayan ang bumalot. Anong klaseng halimaw ito? Ang itsura ni Ye Chenny ay nagpabago ng ekspresyon ng mga malalakas mula sa Heavenly Demon Realm. Kahit nakalansay lamang ang kanyang anyo, ang aurang nagmumula sa kanya ay nagbigay sa lahat ng pakiramdam na haharapin nila ang tiyak na kamatayan. Habang sila'y nagugulat pa sa presensya ni Ye Chenny, bigla na itong kumilos, isang kamay na gawa sa makakapal na buto ang dumakma at sumipsip ng isang malakas na nilalang mula sa Demon Realm. Sa isang iglap, tinuhag ng kuko ang dibdib nito at dinurog ang puso. Sa isang galaw lang, madaling pinatay ni Ye Chenny ang isang makapangyarihan sa Heavenly Demon Realm. Ang nakabibiglang tagpong ito ay nagpatigil sa lahat ng mga umaatake kay Yehan. Parang biglang preno sa kalawakan, napatigil sila nang makita si Ye Chenny na nakatayo sa tabi ni Yehan. Sino pa ba ang makakalapit sa kanya? Halimaw. Hindi nakapagtataka kung bakit siya kumpiyansa, ang halimaw na ito ay katumbas ng isang demon god. Nag-iba ang anyo ni na Bailey Tianay at Su Toxi. Sa harap ng ganitong halimaw, sino pa ang makakapatay kay Yehan? Ganun pala, mukhang minamaliit ko ang maliit na halimaw na ito. Unti-unting naging madilim ang mukha ni Yang Master Shichen. Subalit habang nagugulat ang lahat, kumilos muli si Ye Chenny. Ang mga makapangyarihang Sky Demon ay tuluyan ng naging mga biktima ng kanyang pamamaslang. Samantala, nakatuon ang matalim na tingin ni Yehan kay Su Toxi at Bailey Tianay. Habang walang awang lumalaban si Ye Chenny, kumalat ang nakakakilabot na aura sa buong mundo.
Ang kanyang mga kuko na parang kalawanging karit ng kamatayan ay naging bangungot ng mga makapangyarihan mula sa Sky Demon Realm. Ang kanyang nakakatakot na mukha ay sapat na upang panghinaan ng loob ang lahat ng naruroon. At dahil si Ye Chenny ay bagong gising sa kanyang kamalayan, lubos niyang sinusunod ang bawat utos ni Yehan. Kung sino ang ipinapapatay sa kanya, iyon ang kanyang papatayin. Higit pa rito, sa kasalukuyang sitwasyon, kinakailangan talaga ng madugong pagpatay upang supulin ang mga may masamang balak. Walang ibang solusyon kundi lagyan ng takot at dugo ang mundo. Kung ang sarili niyang krisis lang, kaya ni Yehan na magtiis ng mag-isa, tulad noong hinarap niya ang mga makapangyarihan mula sa Earth Tribe. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang ipatawag si Ye Chenny. Kung wala ito, imposibleng makaalis si Yehan kahit kalahating hakbang mula sa wasak na lungsod. Hindi. Ang halimaw na ito ay tayo ang pinuntirya. Paano nagkaroon ng ganitong nakakatakot na nilalang ang Demon Lord ng Five Revelations? Nagbago ang kulay ng lahat ng mukha sa paligid. Maging mga makapangyarihan ng Heavenly Demon Realm o mga Demon Emperor Masters, sabay-sabay silang umatras palayo, puno ng takot. Sa puntong ito, wala na silang iniisip na kayamanang nasa dugo ni Yehan, kundi kung paano makakaligtas mula sa halimaw na ito na kasing lakas ng Demon God. Kung alam lang nila mula sa simula na may ganitong halimaw sa tabi ni Yehan, walang sino man ang naglakas loob na kalabanan siya. Sapagkat ito'y walang ibang kahihinatnan kundi kamatayan. Kahit dumating ang Demon God, magdadalawang isip ito. Saan nakuha ng batang ito ang ganitong halimaw na tauhan? Maging si Saint Emperor Yiyao ay nabigla rin. Ang lakas ni Ye Chenny ay maaaring mas higit pa kaysa noong kasagsagan niya. Ngunit kasabay nito, nakahinga rin siya ng maluwag. Sapagkat sa pagkakaroon ni Yehan ng ganitong kakampi, hindi siya basta-basta mapapahamak. Bailey Tianai, Su Toxi, tapos na ang pamamaslang ninyo. Ngayon, ako naman. Matalim na binitawan ni Yehan ang mga salitang iyon, sabay tingin sa dalawa. Ang lahat ng makapangyarihan mula sa Heavenly Demon Realm ay abala sa pakikipaglaban kay Ye Chenny. Walang matitirang tagapagtanggol kina Bailey Tianai at Su Toxi, maliban na lamang sa iilang Demon Emperor na pumapaligid sa kanila. Ngunit para kay Yehan, kahit pa mataas na antas na Demon Emperor ang kaharap, wala siyang nararamdamang bigat o takot. Kabanata 2410. Nang makita iyon, sabay na lumamig ang mga mata ni na Bailey Tianai at Su Toxi. Ang halimaw na lumitaw ay lubos na gamuulat sa kanila. Ngunit ang isang maliit na demonyo mula sa Five Revelations Demon Lord ay nang-ahas na hamanin sila, at ngayon si Yehan ay muling nagbigay ng kahihiyan sa kanila. Kung hindi lamang dahil sa nakakatakot na halimaw na iyon, matagal na sanang naging bangkay si Yehan sa ilalim ng kanilang mga tauhan. Lintik na maliit na demonyo, kung wala kang proteksyon ng halimaw na iyon, tiyak na patay ka na. Malamig na sambit ni Su Toxi, at ang masasama niyang mata ay tumitig kay Yehan na parang matutulis na espada. Narinig iyon ni Yehan at dahan-daang lumakad patungo kay Su Toxi. Ang mukha niya ay malamig at mariing nagsabi. Sa mga mata ko, ikaw, Su Toxi, ay mas kaawa-awa pa sa isang maliit na demonyo. Ang isang mamamatay tao ay dapat laging handang mapatay. Kung wala ang tagapagtanggol na Diyos demonyo, tiyak na patay ka rin ngayon. Sa ilang Demon Emperor lang nakasama mo, inaakala mo bang makakatakas ka sa kapahamakan ngayon? Hambog na bata, hinahanap mo talaga ang kamatayan. Agad na tumindig ang apat na Demon Emperor na nasa harap ni Su Toxi. Ang nakakapangilabot na aura ay sumiklab mula sa kanilang mga katawan, at sa isang kisap mata, sabay-sabay silang umatake kay Yehan. Ang apat na puwersa ay gumalaw na parang unos, ang enerhiya ng halimaw ay kumalat, at parang nabihag ang mismong kalawakan sa paligid ni Yehan. Ngunit sa harap ng sabayang atake ng apat na Demon Emperor Masters, bilang isang Five Revelations Demon Lord, hindi man lang nagbago ang kulay ng mukha ni Yehan, para bang wala lang sa kanya ang lahat ng iyon. Mula sa katawan ni Yehan, sumabog ang nagngangalit na kapangyarihan ng demonyo. Sa kanyang kamay, lumitaw ang isang nakakatakot na pulang sibat. Agad niya itong inihagis na kasing bilis ng kidlat. Ang ataking ito ay kayang biyakin ang langit, durugin ang mga bato, at lamunin ang mga bundok at dagat. Sa susunod na sandali, ang Demon Emperor na nakatarget ni Yehan ay hindi na nakapagtugon. Diretso siyang tinusok sa puso ng pulang sibat. Isang tira lang, ang Five Revelations Demon Lord ay nakapatay ng isang Demon Emperor. Sa eksenang ito, maliban kay Shaoli na sanay na sa kababalaghan ni Yehan, lahat ng nakasaksi ay natulala. Anong klaseng imposibleng bagay ito, ang isang Demon Lord ng Five Revelations ay nakapatay ng isang Demon Emperor? Paanong posible iyon?
Halos mabaliw si Su Toxi, at ang masasama niyang mata ay agad napalitan ng takot. Kung kayang patayin ni Yehan ang Demon Emperor, hindi ba't kayang-kaya rin niyang patayin si Su Toxi? Imposible. Bakit siya ganito kakatwa at nakakatakot? Maging si Bailey Tianay ay nakaramdam ng pangamba. Ang isang atake ni Yehan ay nagdulot ng takot sa lahat ng naruroon. Master Shichen, gumamit siya ng kapangyarihan ng halimaw, ang taong ito ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Unti-unting naging seryoso ang mga mata ni Feng Jiang. Hindi siya natatakot kay Yehan, ngunit ang ganitong uri ng talento ay hindi maaaring baliwalain. Kita ko na, ngayong ako'y pinahiya ng halimaw na ito, nakakainis. Naging madilim ang mukha niyang Master Shichen, ngunit bakas din ang takot sa kanyang mga mata. Napaka nakakatakot ng lakas niyang pandigma, hindi normal. Hindi makapaniwala si Saint Emperor Yiyao. Siya ang pinaka-nakakakilala kay Yehan dito, ngunit kahit siya ay hindi pa nasal ayan ang ganitong uri ng kapangyarihan sa kanya. Napakabagal nyo. Sa langit, kumilos si Yehan na parang kidlat. Ang kanyang figure ay nag-iwan ng maraming anino, at ang umaapaw na kapangyarihan ng demonyo ay patuloy na bumuo sa kanyang mga kamay. Sa isang kisap, isa na namang Demon Emperor ang bumagsak. Sa harap ni Yehan, ang mga makapangyarihang Demon Emperor ay parang mga langgam lamang. Sa loob ng ilang hininga, ipinakita ni Yehan ang nakakatakot niyang lakas sa lahat, isang ganap na massacre. Wala ni isa mang Demon Emperor ang nakaligtas. Ngayon, si Su Toxi, isang tanyag na henyo sa sinaunang lupa, ay tuluyang natigilan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot para siyang nawala ng kaluluwa. Su Toxi, sinabi ko na sa iyo na mamamatay ka. Huwag kang mag-alala, susunod na si Bailey Tianay. Sa daan ng Huangquan, siya ang magiging kasama mo. Swish! Isang pulang liwanag ang kumislap, at isang ulo ang tumilapon. Ulo iyon ni Su Toxi. Ang tanyag na henyo ng sinaunang lupain ay ganoon na lamang kadaling pinatay ni Yehan. Baliw, isa siyang ganap na baliw. Nang makita si Yehan na hindi bumababa ang matinding pagpatay sa kanyang mga mata at nakatuon na ngayon kay Bailey Tianay, nang inig ang mukha niyang Master Shichen at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Sa kanyang paningin, si Yehan ay isang ganap na walang takot na baliw. Pinatay na niya si Su Toxi, at ngayon, si Bailey Tianay naman ang kanyang target. At pagkatapos noon, hindi kaya siya na, siyang Master Shichen, ang kasunod.